ASEC, linawin lang po namin ito pong bago pong DepEd order na ipatutupad na po ngayong school year 2025-2026. Pwede po ba nating klaruhin ano po itong bagong polisiya na ito? Tuluyan na po ba talagang aalisin yung mother tongue from kinder hanggang grade 3? Yan, maraming salamat DJ Chacha. Ang bagong polisiya na ating tinutukoy ay ang DepEd Order number 20, nirelease ngayong taong ito, 2025, at mag-take effect ito simula ngayong school year ng 2025-2026. Ang department order na ito ay nakabatay sa batas na katulad ng nabanggit kanina, no, na isa batas ito noong October 2024, yung RA number 12027. Ang sinasabi dito na simula sa taong ito ay ipinatitigil na ang paggamit ng mother tongue bilang medium of instruction mula kindergarten hanggang grade 3, pero ito ay magiging optional sa implementasyon para magkaroon ng mga monolingual classes doon sa mga rehiyon na nangangailangan na ang mother tongue ang gagamitin nila. Okay. Oo, nabanggit nyo na po yan. Merong mga lugar na nangangailangan pa rin po ng mother tongue na yun ang gagamitin. Paano po natin masisiguro na yung mga eskwelahan na ito na ang ipatutupad, hindi makikita na yung mga bata na yun, hindi pa expose sa English or Filipino? Kasi may mga schools po na gano'n. Paano po yung assessment na mangyayari dun sa mga schools na kasama dito po sa bagong DepEd order na ito? Ang maganda sa DepEd order na ito, DJ Chacha, ay binibigyan kapangyarihan ng mga eskwelahan, no, para sila ang mag-determine kung ano yung lengguwahe na kakailanganin para sa kanilang konteksto. No, hindi katulad noong nakaraang polisiya, ito ay top-down ang approach. Ngayon, ito ay bottoms-up approach, no. So ibig sabihin, binibigyan ng laya ang eskwelahan na magkaroon ng tinatawag na quick survey. Ano ba yung language? Ano ba yung language na ginagamit ng mga bata sa kanilang first language? Pagkatapos ito ay isasubmit nila sa division office, aprobahan ito, at iyon ang i-implement sa eskwelahan. Kaya ibig sabihin, maaari sa eskwelahan, merong mga iba't ibang senaryo na magaganap. At ito pong order na ito na magsisimula na ngayong school year, kasama rin din po dito ang private schools. Yes, oo. Kasama ang private school, kasama ito sa implementasyon ng ating K-10 curriculum. ASEC, bagamat ito nga po ay isa ng ganap na batas, at wala kayong choice but to comply, pero hindi po ba nung una na ito ipinatupad na mother tongue-based multilingual education, nagkaroon ng mga pag-aaral at dito nga sa ilang mga babasahin sinasabi na ultimo mga guro dito sa mga rehiyon na ito na may kanya-kanya nga pong lengguwahe nagsasabi na mas naging madali para sa kanila sa pagtuturo at naging mas mainam para sa mga estudyante yung paggamit nga ng mother tongue based multilingual education lalo na sa grade 1 hanggang grade 3. Ano po ang inyong masasabi doon? Salamat, Ted, no? Kasi pagkakataon din itong malinaw. Though sinasabi natin na yung batas at yung department order ay nagmamandato ng paggamit ng English at Filipino para sa ating medium of instruction, dapat nating intindihin na hindi inalis ang mother tongue. No? Epektibo ito. Pwede pa rin itong gamitin bilang wikang panturo sa mga lugar kung saan sinasalita ito. Halimbawa, yung ating mga IPED, no? Yung mga Indigenous Peoples Education. Opo. Pwede pa rin nilang gamitin ito. At bilang patunay nito, pag tinignan natin yung annex ng DepEd order, nakakabit doon ano yung mga wika na pinapayagan ng Komisyon ng Wikang Filipino na gamitin para sa medium of instruction. So pwede pa rin siyang ipagpatuloy. Okay.